Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Hi mga kalotes dyan. Kumusta? Shout out pala sa mga lahat ng mga viewers ko dyan. Yung mga laging sumusuporta sa aking mga vlogs. Thank you so much guys! So ano ba yung ating video for today? Wala akong maisip. So gabi ngayon dito and si Olirang Mister is pang gabi siya sa kanyang work. So wala siya dito. So ganito yung aking ginagawa pag wala siya dito para hindi ako maboring, is nagba-vlog-vlogan tayo. So anyway guys, ang ating topic for today ay ang arte ang putik. Tignan niyo yung hair ko. Ay, ang ganda ng hair ko ngayon and may lipstick ako. Pink. Ganda ko, no? Joke lang. So, ayun na nga guys, magkukwentuhan na lang tayo for today's video dahil feeling ko ang ganda-ganda ko tonight. Charot lang. So anyway guys, gusto ko lang i-share sa inyo or isipis ng konti yung aking buhay, no? So, ayun. Sana maging interesado kayo. At the same time, sana ma-inspire ko kayo. So anyway guys, noong bata kasi ako, naalala ko nung bata ako, sobrang hirap ng aming buhay, no? So may time na minsan nalilipasan ng gutom, hindi kumakain, hindi nakukumpleto yung 3 times a day na kainan. Minsan ang ulam is asin, bagoong, toyo, ganon, ginisang bagoong, mga ganon, alam mo yon. So minsan walang bigas, ganon. So as in talagang sobrang salat ako sa buhay noon. Sobrang salat kami sa buhay. Pero, never akong nag-complain. Never akong nalungkot. Never akong kinwestiyon si God na kung bakit ganito yung buhay na binigay niya sa akin. Never. Never, never, never. So, hindi ko yung pinagsisisihan or hindi ako nalungkot kung bakit naging ganun yung aming buhay. Siguro talagang ganun ang buhay. May ipinanganak na mayaman, may ipinanganak na mahirap. So, kumbaga yung mga pagsubok or yung mga naranasan ko noon is hindi ko yun ikinalungkot. Kumbaga, ginawa ko siyang isang inspirasyon, di ba? Para sa akin is yung mga bagay na yun is yun yung nagpatatag sa aking personality, sa aking buhay. Siya yung nagpalakas sa akin kung bakit naging ganito ako, kung bakit naging lumaki akong matatag, malakas. Alam mo yon. So, never talaga akong nag-complain kay God. So, isa lang siguro yung naging complain ko sa Kanya. And patawad, sana mapatawad niya ako. Minsan kasi, dumating yung time na nag-complain ako noong namatay yung aking tatay. Yung maaga siyang namatay. Kumbaga sabi ko, Lord, bakit mo naman ginuha yung aking tatay agad-agad? Eh, kailangan pa namin siya. Ganon. Nung time noon, nung namatay yung tatay ko, sobrang down na down ako. Kasi bata pa ako noon eh, 5 years old ako, pero meron na akong isip. So, yun yung pinakamalungkot na nangyari sa aking buhay. Yung nawala yung aming tatay. So, dumating yung time na, Lord, bakit? Bakit mo siya kinuha agad? Sabi kong ganun. Tapos dumating nga yung time, kasi syempre bata, hindi ko pa alam talaga. May natatandaan kasi ako na kwento ng isa naming parang teacher noon sa school na si Papa God daw noong namatay is muli siyang nabuhay after 3 days. So, ang akala ko lahat ng mga tao is ganon. So, nag-expect ako na muling mabuhay si tatay pero hindi pala. Sobrang thankful ako kasi kahit papaano, lumaki kami ng may disiplina, may takot sa Diyos. Halos lahat talaga ng hirap sa buhay is naranasan ko na. Nagtinda ako noon ng mani. Mani-mani kayo dyan, ganon. Halos libutin ko ang buong dagupan noon. Naranasan ko yan para lang, at least kahit papaano makatulong, di ba? So, yun.
So, yung mga naranasan kong iyon is thankful ako kasi ang importante kasi at least gumigising ako araw-araw, gumigising ako every morning na nakikita yung liwanag. Para sa akin, yun na yung pinakamalaking blessings na natanggap ko sa buong buhay ko. Yung paggising ko ng umaga is nakikita ko yung sinag ng araw, yung liwanag ng paligid, alam mo yun? So, sobrang thankful ako kay God. Nagpapasalamat ako sa Kanya kasi although hindi niya ako pinabayaan, para sa akin napakabuti niya. ah, Isa siyang napakabuting ama. Hindi niya ako pinabayaan sa lahat ng laban ko sa buhay. And then, ayun, nung lumakilaki na ako, nung nagkaroon ako ng trabaho, especially nung nakapagtrabaho na ako sa Taiwan, unti-unti ko nang nararanasan yung, ah, sabihin nating, kunting alwan sa buhay. Kumbaga, dumating yung time na doon ko na naranasan na bilhin yung mga lahat ng gusto ko. Makain yung lahat ng gusto ko. Hindi ko sinasabi na lahat ng gusto ko is mabibili ko na. Like for example, yung mga luxury, mga ganun. Hindi. Kumbaga, yung simpleng, ano lang ba, yung simpleng kagustuhan ko sa buhay, makabili ng mga bags, mga damit, mga gano'n, yung mga na nagkakahalaga lang ng 500 pesos, gano'n. Naranasan ko nang kumain sa Jollibee, gano'n. No, nung bata ako, never ako nakatanggap ng mga gift nung birthday ko. Never ako nakapag-celebrate ng birthday ko. Never akong nagkaroon ng cake ng mga birthday ko. So, naalala ko, nagkaroon ako ng cake nung nagtrabaho na ako sa Taiwan. Binilihan ako ng mga friends ko doon, mga ka-work ko. Yun. Naalala ko yung kaibigan ko sa trabaho namin. Niregaluhan ako ng maraming metya, si Kriza. So, sobrang na-appreciate ko yun. As in, tuwang-tuwa ako kasi yun yung pinakaunang naka-receive ako ng regalo noong birthday ko. So, ayun. Hi, Kriza. Shout out sa'yo. Thank you so much sa maraming medyas. Binigay mo sa akin. Siguro para sa iba, maliit na bagay lang yan. Tuwang-tuwa naman siya. Ganon. Pero sa akin kasi, napakalaking bagay na yon. Alam mo yon. So, kahit ano yan, kahit bigyan mo ako ng piso, tuwang-tuwa ako. Yung pasasalamat ko talaga, abot hanggang sa langit. Gano'n ako mag-appreciate sa mga taong nagbibigay sa akin ng blessings. Yung mga binabahagi nila yung blessings nila sa akin. So, sa lahat ng mga blessings na natatanggap ko sa aking buhay, sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos kasi napakabuti niya, hindi niya ako pinabayaan. Kumbaga, kapag tinulungan mo ako or binigyan mo ako, sobrang na-appreciate ko yun. Kaya, maraming salamat sa mga tumulong sa akin. Hindi ko na kayo iisahin, pero alam ng Diyos kung gaano ako nagpapasalamat. So, ang masasabi ko lang sa mga tao na hindi marunong magpasalamat sa mga blessings na tinatanggap nila. Alam mo yun, yung binigyan mo na nga sila, tapos gusto pa nila is kunin lahat-lahat sa'yo. Kumbaga, binigay mo na nga yung isang kamay mo, gusto pa nila kunin yung isa pang kamay mo. And then, hanggat maaari, gusto pa nilang kunin yung dalawang paa mo. Hindi sila marunong i-appreciate yung mga bagay na natatamasa nila, no? Masasabi ko lang kahit maliit man yan or malaki, dapat magpasalamat tayo. Kasi, galing yan sa ating mahal na Panginoon. Dapat marunong tayong magpasalamat doon sa taong nagbigay, sa ating Panginoon, gaano man ito kaliit. Huwag tayong mag-complain kasi hindi natin alam, may mga taong naghahangad ng ganyang blessings, no? Yung blessings na yung natanggap mo is gustong-gusto nila pero binigay nila sa'yo. Pero nung nandyan na sa'yo, ang dami mong arte. Ang dami mong hanas sa buhay. Hindi ka marunong makontento. Pagka kahit yan, isang kutsarang bigas, isang kutsarang kanin ang binigay sa'yo, you should be thankful. Kasi galing yan sa God. Kahit ang buhay natin is hindi napakadali, minsan sobrang stress na stress tayo, pero magpasalamat ka pa rin kasi, alam mo yun, buhay ka.
buhay ka pa rin hanggang ngayon. Kumbaga, binibigyan ka pa rin ng ating Panginoon ng lakas para harapin ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Sa lahat ng mga nakakaranas ng mga pagsubok lang yan. Diba? Huwag kang sumuko sa buhay. Ito lang masasabi ko sa iyo, hanggat may buhay, may pag-asa. Ganon, magsikap ka lang, magdasal ka lang. Huwag kang bibitaw. Dahil masarap mabuhay dito sa mundong ibabaw. Kahit mahirap pa yan, kahit magdildil ka pa ng asin. Pero para sa akin, napakasarap mabuhay dito sa ibabaw ng mundo. Ang sarap mabuhay, ang saya ng buhay kapag makita mo ang sinag ng araw. Alam mo yun? Sobrang saya ng buhay. So, wag tayo mawala ng pag-asa. Yun lang, kapit lang, hindi tayo pababayaan. May plano ang ating mahal na Panginoon para sa atin. 'Di ba? Antay-antay lang. Kumbaga, hayaan mo lang siya, ibigay mo lahat sa kanya, ipaubaya mo lahat sa kanya, siya na yung bahala. Aayusin niya 'yan. Hindi kanya pababayaan. So, yun lang ang masasabi ko sa inyo. I hope nakatulong itong videong ito. I hope na-inspire ko kayo. Bigyan ko kayo ng kunting lakas ng loob para mabuhay dito sa mundong ibabaw. So, wag nating isipin yung mga, yung mahal ang bilihin. Nandiyan na yan eh. Nandiyan na yan. Wala na tayong magagawa. Magdasal lang tayo at magsikap. Ganun lang yon. Lumaban tayo. Lumaban tayo ng patas. Ang importante, hindi tayo nang lalamang sa ating kapwa. Hindi tayo nang aapak sa ating kapwa. Kumbaga lumalaban tayo ng patas. Diba? Maging masaya. Maging makontento. So, ayun na nga guys, hanggang dito na lamang ang ating video for today. I hope nagustuhan nyo yung mga pinagsasabi-sabi ko dito. So, thanks for watching. Bye!